Pagsawa na kasi ako sa isang bagay, pinapalitan ko lang. Ako tanong tayo. Delikado rin yan. I like that mindset. Dapat naman talaga ganun. Kaya hindi pinapatawad eh. Life is too short for monotony. Yun. Only have a certain... Yeah! Agree ka agad, di ba? You need Hindi variety. naman ako nag-mamaligis variety. dito. It's the spice of Matotroubal life. tayo dito. Yun yung variety na kaya ka pa yung tinitingnan ko sa telepono nyo. Sabi nga ni Kwan, Limited eh. sabi nga ni Senate President Drilon kanina, wala namang tunay na political party system at tunay na political party sa Pilipinas. Ayun. Oo naman yun. Kaya lipat ng lipat. No? Lipat ng lipat. Not because of monotony. Because of political calculation. Akala ko because of variety. Ako rin eh. Kasi parang mas right. Variety din ang habol nila. Kung sino presidente, finally, yung malaking party. Di ba? That has to be accepted by everybody na Hindi. huwag na sila magulat. Hindi, chinek ko siya. Halimbawa, kami, hindi pwede yan. Pag si Risa, minority sa Senate, si Chel Jokno, minority rin sa Congress. Hindi pwede magkaiba. May disiplina ang May akbayan. party discipline. At saka kung merong congressman na hindi susunod sa partido, tanggal. Okay. Oo. So may disiplina kayong pinapairal sa Akbayan Party. Yes. Okay. Ang sabi ko paano lang naman kay... yung mga kapatid nyo sa Liberal Party? Yung pink kasi Sabi ko lang kay... Mukhang sumakabilang bakod na rin. Sabi ko lang kay Senate President Drilon, no? Kahit sinabi niya na walang party system at walang real political parties, merong ilan na real. Yun lang naman sinabi ko. Okay, diretsoin na natin. Bam, Aquino, and Kiko Pangilinan. Part of the majority. They're supposed to be your allies. Kung makasamahan nyo, Akbayan, Liberal Party, parehong sabihin BAM is natin. not liberal. The yellow... BAM is not liberal. KNP ang kanyang whatever. partido. Let's call it the yellow umbrella. Right? No? Fair. Yellow-pink. Yellow-pink umbrella. Oh. Mukhang may cracks. At mukhang may samaan ng loob. Posible. Sabihin mo na. Mukhang iniwan si Risa sa minority. Sumama sa... Well, una, hindi naman sila political party. Mm. No? At hindi naman formal yung coalition. Formal yan nung panahon ni Pinoy. No? Yung Aksyon Demokratiko, Liberal Party, at saka Akbayan, may formal na coalition. Ngayon, nung after ni Pinoy, yung Aksyon Demokratiko, nagsarili na. Naging partido ni Isko Moreno. Okay. Can I cut you, Ronald? Parang yung big, baka, let's avoid being officious, no? Parang masyadong officious. As far as the public is concerned, magkakasama kayo. Well, yes and no. Kaya ako ginagamit yung aksyon. Dahil yung aksyon, talagang humiwalay. Nagsarili. Sumama kay Isko Moreno at kalaban ni Leni. Ibig sabihin, yung 2022 election... Sinong tao doon sa aksyon? Yung dating... si Kwan, pangalan lang, yung leader nila. Ernest Ramel. Pero Ronald, let's talk about Bam, Aquino, and Kiko Pangilinan. Hindi. Nasisimula ko lang sa mga coalition dati na dati rin, coalition kay Pinoy, pero nawala na yung coalition nung nawala na si Pinoy. No? At naglaban pa nga sa 2022 election. Yung dating magka-coalition, Aksyon and Liberal Party. Alam mo, Ron, di na natatanda ng mga tao, yung mga bagong mga pangalan ng partido. Ang natatandaan lang nila yung mga personality. Sino yung magkakakampi? Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, Chel Jokno, Laila de Lima. Magkakakampi yan. They're seen under one umbrella. Hindi, halimbawa yung si Bam Aquino. Dati siyang Liberal Party, nagkaroon ng dynamics, umalis siya. Ano yung dynamics At nagbuo ng sariling partido. Ibig sabihin, even within one party, no, nagkakahiwalay. So para lang kayo unity team? Para lang kayo Hindi kami, sila. Kami, united kami. But by virtue of you saying that, that means yun nga, may crack na nga ito nga, para kumbaga isang team yan eh, di ba? Tapos ngayon, it's fraction. Yung 8 diretso. Pero anong kwento doon, Diba? Bakit nga siya umalis? Kasi di ba, diretso na sila noon eh. Well, ang alam ko, may dynamics pa yan nung panahon ni Grace Poe. Nung tumakbo si Grace Poe for president, ang tingin ng mga ibang mga Liberal Party ay hindi naman si Mar yung dinala niya. Whether dinala niya talaga si Mar o hindi, siya na sumagot. Pero ganun yung sentiment. Kaya lingering yung ganung klaseng dynamics. Eventually, umalis siya. After nung 8 diretso defeat, na lahat, for the first time sa kasaysayan ng Pilipinas, wala ni isang opposition na nanalo. 2019. Pero nagsama pa sila noong 2022. Campaign manager ni Leni, si Bam Aquino.
Yes. Ang vice president na tumatakbo doon was Kiko Pangilinan. Yes. Sinuportahan nila Risa Ah, Ontiveros, nila kasama Chel. dyan. Yes, Chel pero wala na sa Jokno. wala na si Marnon. Ang This- dynamics Yeah, kasi but this is as recent as 2022. Yes. Yun yung Oh. from yellow, naging pink eh, di ba? We were talking about na Magkakasama nag-rebrand pa yan. sila, pero Oo. pareho lang naman. But Well, apparently, what you're saying is may difference talaga. Well, yung usapin kasi sa minority-majority, halimbawa sa Senate, is not fundamental. Nangyayari yun in the past. Na magkakasama sa koalisyon, yung iba na sa minority, yung iba na sa majority. No? Katulad halimbawa, last 2022, yung Liberal Party, may mga members na nasa majority. Liberal Party yun, ha? May mga members na sa minority at merong member, yung party president, si Edsel Lagman, was independent minority. Si Bordado, Congressman Bordado sa Naga, at saka si Congressman Sa House. Pero Mujib Hataman kahit noong ay 2016 nasa minority. And that is just one house, ha? Well, let's Isang go partido. out of Congress. Ang sinasabi ko, nangyayari yon na isang partido, iba-iba yung loyalties. Okay, etong nangyayari ngayon. Okay, Mm. mangyayari ngayon sa pag nagbukas yung Kongreso at bagong Senado, you mean to say walang samaan ng loob na nangyayari? Siyempre meron. Pero hindi ibig sabihin, halimbawa, issue ng impeachment, makakahiwalay sila. That is yet to be seen. Iba kasi Are you yung... confident Hmm? na buo They ang will vote together? the More same. or less, no? Paano, halimbawa, ikaw ay bumoto sa Senate President, hindi issue sa vision. Pag ikaw ay bumoto, Yeah. halimbawa, for or against impeachment, that will be an issue for the base. Are you confident that Oo. Bam Aquino, Bam and Kiko will... Yes, because ang laki ng risk na gagawin nila kung halimbawa, yung base mo, halimbawa, yung pink, sila yung nag-file ng unang impeachment eh. Eh di ba si Bam Mas- Aquino mas- daw may bagong base? Mas fundamental yun. Tsaka, di Iglesia ba? ni Cristo. Oo. Actually, yun palang Di ba yun? babanggitin ko. Before the midterms, di ba, may ganung-ganung maugong na usapan na si Bam like brokered some deals para Yeah. to ensure his win. Hmm. With Iglesia ni Cristo. Yun yung Diretso yun na implication. natin. Oo. Yun yung implication. So, naalangan yung mga tao, parang paano to? So, hindi siya mag-vote ng to convict Sara. Kasi yun daw supposedly yung terms with Well, the deal. yun yung magiging dynamic sa kanya pagdating ng impeachment. Ngayon ang unang labanan. Hindi naman convict or acquittal yung issue ngayon eh. Ang issue ngayon, Itutuloy. i-dismiss ba yung impeachment or not? That will be the fundamental battle. Dahil pag hindi na-dismiss, lalabas yung ebidensya. Mas damaging yon kay Sara. Secondary yung convict or acquit. Kaya, ano magiging position ni Bam? I doubt kung boboto siya to dismiss. I doubt, no? Based on evidence. Si Kiko, Based on sigurado evidence, ko, hindi boboto to dismiss. So Yun, you're saying sigurado mas ko. sigurado, mas predictable kumbaga si Kiko Pangilinan. Dahil yung Liberal Versus Bam. Party, kasama sa nag-file ng impeachment. Mm. No? Yung party ni Bam, hindi kasama. No? So, may ganong klaseng nuancing. Halimbawa, sa pagdating sa dismissal ng impeachment. Ibang usapin pa yung 2028. Mag-unite ba sila? Definitely, hindi naman sila tatanggapin sa Duterte as candidates. So, ang more possible, lahat ng mga forces na laban sa mga Duterte will build a coalition just to fight the Duterte. Ronald, Bam Aquino and Kiko Pangilinan in 2028 will still remain senators. They're not up for re-election. Yes. So medyo they're on the sweet spot, di ba? Yes. They don't need to play that game a lot unless they want to run for a higher office. Which Ayan makes nga. sense. Si Risa medyo delikado. Ang tingin ko at least one of them. Walang Because- mawawala sa iyo Yeah, eh. nothing to lose. Diba? Walang mawawala sa iyo eh. talo ka, Oo. senador ka pa rin. Although ngayon, sa mga surveys, si Lenny pa rin talaga yung medyo top sa mga survey. Mhm. Yung ginawa Di ng ba si Sara? Tangere. Hindi, Yung within Doon the- sa side na yun. Oo, sa Okay, side sa na yun. At sabi doon sa Tangere, ay kung susuportahan siya ng administration, tatalunin niya si Sara. Mhm. Doon sa same survey na yun. Ang Okta, alam ko maglalabas next week. Similar survey. At siguro yung other survey firms magsisimula na rin maglabas. So if What about elections Teresa? were held right now, based on that Tangere survey, which Yeah. Tangere pala yun, hindi Tangere. pala ito yung Lilo, no? Ah. Based on that Tangere survey, if elections were held right now, Lenny's the front runner. That's what you're saying. No. Sarah. Sara pa Sara rin. is the frontliner. Oh. Number 2 si Lenny. But if, kasama sa same survey na yon, if the government supports Lenny against Sara, Okay. Lenny will win.
You're talking about the current administration, Yes. basically. Mm. What's the chances Pero of that it's happening? just one survey. At hindi siya yung pinaka-prominent na mga survey. No? Hindi siya LILO, hindi siya SWS, hindi siya Pulse, no? Hindi siya... Ako mas immediate. Ay, hindi. But, 2028 started in 2022. I know. Yes. Yeah. But still, you have Oh, something on the yeah. table for this month. Yung dismiss or not. Yes. I get what you mean Yeah. na as far as dismissal or not, BAM and TICO, more or less, pasok yan doon sa Masyado isang silang- sign. Masyado Sa sila ibang side. masisira sa base Pero nila. yung convict or acquit, I mean, all roads lead to that eh. Yeah, Convict or acquit, yeah. eh. Si Bamba is Think- sure, no? Well, kung Sure lumabas vote yung for mga conviction. ebidensya, no? I'm almost sure he will vote for conviction. Halimbawa, mabuksan yung bank accounts. Halimbawa, mag-testify sila sa kanyas. Halimbawa, lumabas yung mga COA disallowance, etc. But you're just saying, diba, we might not even get there because the initial hurdle is Yes, to exactly. continue or not to continue. Exactly. That's the fundamental battle. To dismiss or not to dismiss. Is that a Sabi nga real ni- possibility? Sabi nga ni Senate President Drilon, ang tingin niya, madi-dismiss eh. Kaya aakit sa Supreme Court. Oo. Yun ang sabi niya kanina, di ba? It'll stall. I think it's a real possibility, don't Is you there? think Is so? it, you think it's a real possibility? Oh, it's a real possibility. Because if I were the Duterte, I will negotiate to vote as a bloc sa Senate President. Kasama sa condition ko is the dismissal. But who was it we were talking to last week? Ang sabi niya, it might even work to the advantage of those who are pro-impeachment for the Supreme Court to vote to dismiss. Bakit? Kasi if the Supreme Court decides with finality to dismiss yung current impeachment complaint by December tapos na yung 1-year ban mo eh. So you can have a new impeachment complaint. That's one option. Or you can have the ombudsman, dahil wala na impeachment complaint, you can have the new ombudsman step in And? and ask the Criminal AMLAC, case. ask the AMLAC for open the the release of bank bank records. Kasi the ombudsman can ask for the opening of bank records for the purpose of starting an investigation for the impeachment For of as long official. as walang impeachment. Baka hindi lang Not magawa ongoing. ngayon yan. Hindi magawa kasi may May current impeachment may eh. impeachment complaint na na ongoing Ang eh. problema lang doon ay in 2025, which is practically the second impeachment kung sakali, bago na yung political landscape. If the Duterte survive this impeachment, they will have momentum. And the president might become an early lame duck. Ibig sabihin, sa 2026 ay magbabago yung landscape. No? Halimbawa, yung Congress ba, willing pa rin bang mag-file ng impeachment? That near to a presidential election? Maraming mga congressmen gusto i-secure yung kanilang future eh. Eh kung bumoto kami for impeachment, Baka dedo ka. eh kung ito yung manalo, yari kami. But how No? come right now they're Oo. still so gung-ho about it? Well, tapos na kasi yung impeachment. It's just a trial. No? So kung Panalo parang pa lang kumbaga nila. hindi na sila yon, nasa Oo. Senado. Panalo Wala pa na lang sila nila. sa eksena. Oo. Senador na ngayon naman under pressure, parang gano'n. Oo, Senate na ngayon. So yun ang kaibahan. Magbabago yung landscape. But you get the scenario that is one way for them to be able to get the bank records out in the public. Yeah. Eh. Well, that's what they're saying. That's why daw si DOJ Secretary Ceremony. Boying ay nag-a-apply Ombudsman. bilang ombudsman. Yun din yung isang chismis dun eh, na umiikot. Kasi siya ang maglalabas. Siya magkukumpas. O, Oo, ganun, siya ganun. siya mag-uutos na ilabas Because the yung ano. ombudsman has the power to request AMLAC for the bank records for the purpose of An initiating An impeachment. Pero not Kung- when there is an ongoing Di impeachment. pwede. Kung merong mag-move to impeach. No? Dahil yun ngayon ang delicate sa 20th Congress eh. Kumbaga malapit na sila sa 2028. Ang lahat ngayon is about 2028. Pero this is So the something ombudsman can do route on is its own. Mm. Oo, the ombudsman, This is motu proprio. Oo, motu Basta proprio. walang pending na impeachment. Oo. Napanood ko yung Because interview niyo. then you would have a violation of the ban. Yes. Isn't this just the interpretation of one person? It's possible. It's possible, pero Kasi I mean, parang- you know, what's really the role of the ombudsman in an impeachment? Hindi, Trial. it's it's in one of the provisions of the ombudsman law Mhm. that they can initiate impeachment. And in doing so, they can request for the records. So the impeachment will come from them, the ombudsman, Yes. not necessarily, not Initiate not the- only from Congress. Well, not initiate in the sense na kasi may legal definition ng initiate eh. Hindi siya initiate. eh. Parang But I think you Pwede you siya lose- magsampa ng reklamo sa Kongreso. Sa Kongreso. Oo, but Tapos you yung still need to get a Kongreso will sponsor. decide Okay. to
to push But it. Dadaan pa rin ng Kongreso. Oh, he's not going to impeach on his own. Isa lang ang pwede mag-impeach Kongreso. Congress. Oo. Paano kung kunwari, nag-file na yung ombudsman at nag-file uli ng impeachment case? Sino ano doon? Hindi sila contradiction. Hindi. Oo. Kasi ngayon may contradiction, di ba? Hindi pwede mag-initiate yung ombudsman dahil may Meron. impeachment. Pero let's say na-dismiss ito, di ba? Oo, So pwede kunwari. mag-initiate yung ombudsman. Yung ombudsman since in-initiate na niya, tapos itatapon niya sa Congress kung meron siyang probable cause siguro or may nahanap siyang ebidensya since pinagulat-lat na niya Baka yung what could be the track clincher record. kasi is if there's something unusual in the bank records, then you might have public opinion sway either way if it's fantastic enough or fantabulous enough. That's the calculation. That's Yeah. the political calculation. Those are calculations. Parang ang daming Kaya if it's fantabulous enough. If not, then wala, it falls flat. Ano masasabi mo sa advanced planning, no? Lahat ng butas parang may ano na sila eh. May pawn na nakagalaw in place. Well, they should do that dahil ang labanan dito is existential. The existence of the Dutertes and the existence of the Marcos. And for now, yung Marcos parang walang on the horizon, wala silang kandidato. What are you seeing there? Kasi parang for me nga, Parang mumbling along eh. minsan parang nababagalan nga ako sa Si Lenny, kandidato na lang. Yun nga, how possibly. likely is that to happen? Yes, a distinct possibility. Will that not alienate Oy, Lenny's would base? Lenny accept that? Using Wala. your argument. Eh, Di ba may- hindi naman niya, unless may conditions to support her, parang susuportahan lang naman siya eh. Hindi naman siya hihinga ng desisyon. Bawa, ikaw, susuportahan kita. Tatanggihan mo ba yung suporta ko? Pwede ko sabihin labas ako yan. Pwede ko sabihin, Pwede yun, di ba? baka hindi okay para sa mga image natin, di ba? Oo. Parang weird eh. Okay, huwag ka na lang maingay. Tahimik ka na lang. Pwede ba yun pag nakakampanya? Lahat ang ingay-ingay. Kayo ba sa suporta sa ilalim eh? So tingin mo, Ronald, Di mo ma-imagine na yung dati magkaaway, bigla magiging magkampi. Oh, bakbakan 2022 Well, eh. sa Pilipinas, Sa madalas Pilipinas, mangyari yun. actually. Nasanay na ako. oh, man, parang hindi ka sanay. Rhetorically, Madalas mangyari yun. Kakaiba yan. Sabagay. So yan, ano? Ah, Isa sa mga distinct possibility na binabanggit nga ni Ronald is Lenny susuportahan Ni ng BBM. administration ng or an independent, susuportahan ng lahat. Who knows? No? A black swan, Wait, biglang what about sumulpot. Senator Risa? Yung Because black she was already Huh? asked and she Mali said, mo ka to. Oh, sino nga ba yung Black Swan? As hindi pa natin Who kilala. knows? Dahil So, Nata Tulfo. maraming beses naman sumusulpot yan eh. Oh. No, yung mga FBR, di ba? Yung mga Pinoy. No, yung mga Duterte. Digong. Kasi si Duterte yata yung last na Digong, Black Swan no, yung mga natin. ganyan, sumusulpot yan eh. Wala dun sa mga inaasahan mo. Okay, para No? sa political education ng mga nanonood, ano yung Black Swan? Black Swan event, yung something out of nowhere na nobody expected tapos Biglang sumulpot lang. Sumulpot. Yan ang Black Swan. So, dating ugly duckling. Yung kalaban ng White Swan. Kung Swan Lake ang pinag-uusapan. Kasi Oh. karamihan ng mga swan, puti yan. Oo. Oo. Yan na, dyan. Si Nassim Nasim, Taleb. Nicolas Taleb. Yan. Napaka-technical nun eh. Eh, lalo na sa Pilipinas, na napaka-colorful ng politika, no? Hindi predictable eh. Halimbawa, sinasabi nila, pag nag-number 1 ka sa Senate, ay malaki ang chance mo maging vice or president. O ba si halos Hindi lahat- totoo yun. Lahat na nag-hire sa Senate, hindi nanalo for a higher position. Iba yung kay GMA kasi. Dahil presidente siya, incumbent siya, nung tumakbo siya. No? Kaya hindi siya counted Hindi ba si Erap, number 1? sa Senado. sa Senado. Pero nag-vice president din muna siya. Oo, siya. nung naging tumakbo siya kasi vice president siya noon, hindi siya senador. So the May statistics... isa pang ano, no? Historical dyan, no? Walang speaker ang naging president. Yeah. Pero lahat nag-ambisyon. Abeliar. Lahat nag-ambisyon. Oo, or spokesperson. Wala rin. I think too much exposure turns people I off. think spokesperson. Spokesperson. Pero ang Hindi, wala kasing spokesperson. maraming Ang track nanalo record. kahit senador. maraming track record. Kahit senador, Okay. Bakit, Oo. Ronald? Bakit? Pero siguro dahil ikaw yung shock absorber ng presidente, lahat ng depensa, lahat ng pagsisinungaling, ikaw yung gagawa eh. Sino spokesperson Kaya- na pinapatamaan natin? Kaya kung ako magiging presidente, ang kukunin kong spokesperson, si Manny Mugato. Sanay kasi siya magsinungaling. Hindi, pero may magandang track record sa pagiging presidente, Ah. defense secretary. Ilan ba? Ilan? Dalawa na Magsaysay. tayo. FDR. Magsaysay. Oh. Si FBR. FBR. Oh. Oh, dalawa na. Dalawa. Pero magkaibang lifetime yun eh.
So, Totoo ko nga naabutan si Magsaysay. Pero si FBR na alam. Pero magaling ba si Presidente? Depende kung sang side of the pan ka How much of that kumakampi. is Lansdale and how much of Ano that is naman yan? Magsaysay? Ano naman yan? Bok, relative lahat yan. true. Diba? Relative That's yan. Relative kung sino yung iba pang ano. At ngayon, dahil age of disruption, no, age of social media, baka anything goes eh. Baka overnight may makreate na Black Swan. Baka si No? Ronald Dark Yao. Horse, Black Swan. Oo. Patuloy yung kanyang Oo, mga baka... Guesting. blockbuster sa YouTube. Pwede yan. Totoo, alam mo ba, Ronald? Pati sa panaginip ko, boses mo na yung nagnanarate nung mga panaginip. Mangungutyo. Mangungutyo. Okay pa naman. Who would have thought? Kina-cancel lang nyo yung mga guesting niya dati sa The Chips. Di ba? Ngayon yung buong feed Yung ko, mga taping niya puro... sa The Chips, kina-cancel lang dati. Ay, Who would have thought na siya ngayon ang ano, most Sensational. commented, most most common. Oo. YouTube sensation. Siya yung Black Lahat Swan ng talaga. political O shows. pinakamaraming airtime pag inaabot. kinount mo, lahat ng minutes, hours. Kahit Pwede. ilang ilog ang kanyang sagwanan. Araw-araw nasa ano Kahit programa. kalaban natin ng mga programa kanyang pinupuntahan. Ah. Sino yun? Sino yun? Sino yung mga kalabang programa? I have to say though, napaka-consistent ng messaging niya across all of na it. ako bawas na ako Pero Yung may bago man nakita ko, sabi ko, uy, bago to ah. First time ko nakita si Ronald. uso lang yun ng walang kwentang usapan. Yeah. Uso Kahit ngayon. Parang to. comedy Para club, safe house. kahit podcast ng mga comedy club, pinatulan na rin niya. Pinatulan siya. Pinatulan Pinatulan siya. Actually, this, parang since yesterday, sobrang daming, nag-media round si dating Senate President Mig Zubiri with a lot of emotion. For the longest time, he was quiet. Yeah. And then now, he's like, ano, what's Nagsimula happening? nung What's happening? weekend, Yung galit niya nung pagkatanggal niya. yun yung hugot eh. no? Yun yung hugot Meron eh. Hindi lang siya Very- naglalabas Oo, sa ang mga problema, loob. ang binabanggit niya is about reform, about democracy, Ba't di niya ginawa yun anti-dictador, dati? no? Oo. integrity, yun ang But kwento. why now? Yun ang binabanggit niya Why ngayon, not di ba? before? Yeah, why now lang? Di ba yun naman yung ba't ngayon lang? Oo. No, he Baka also wala akong mentioned, masabing maganda eh. siya nga yung nagsabi kasi, balikan lang natin yung Bamen Kiko, sinabi nga niya na parang, tinanong kasi siya, na, so anong committee? Nagbanggit na siya na may committee na eh. So does that mean may horse trading na nangyari? Or may negosasyon na nangyari? I can imagine nung after nung midterm election, Share mo may na. kung ano yan, may mga usap-usap na yan, may cluster na yan. Siyempre, yung yung Duterte block, nag-consolidate na yan at nag-negotiate na yan ng mga committees at political positioning like impeachment. This is why we're talking about Risa being alone to begin with eh. Diba? Plus yung parang, apparently, yung strategy ni Senate President Cheese Escudero is never siya nagko-caucus. Una ko yung narinig kay Senator Gatchalian, tapos parang binanggit din ulit ni Senator Zubiri. Sabi niya, accessible daw siya via Viber on a one-on-one basis. Pero hindi siya mahilig mag-group meeting at he prefers lantaran lahat sa plenary. Doon Well, yung pag-uusapan lahat. What do you think of that strategy? Yung kay Bam hindi masyado nakakagulat dahil nga Election pa lang, no? May ganun na eh. Sa election, merong ganun. No? May quid pro quo sa kampanya. No? Kay Kiko, hindi ko sigurado dahil meron siyang malinaw na Liberal Party na at least sa House, malinaw na minority. No? So, medyo hindi maganda yon na ikaw ay nasa majority sa Senate tapos ikaw ay nasa minority sa House. So Pwede ka ba you namin think he's i-quote gonna dyan? go? Ha? Pwede ka namin i-quote dyan. Hindi maganda ang ginagawa Hindi ni Kiko masyadong Pangilinan. maganda. So, ang magyayari sa madaling salita is pwede niya samahan si Risa. Doon sa... Pero hindi ba yung Duterte block yung magiging minority? Tapos ngayon may veteran block. Hindi na mangyayari. I doubt it dahil yung Hindi Duterte mo block kumita. will support Cheese. Sumama na eh. Oo. Saka binigyan Oo. si At- Marcoleta ng Blue ng ribbon eh. daw. Confirmed? That's the major. So you have the Duterte senators in the majority and the Allianza senators like Tito Soto who will probably be left Pag behind. binigay in mo the kay minority. Marcoleta yung Blue Ribbon, ang una niyang iimbestigahan, gobyerno. Oh, gobyerno. Ano nangyari? Parang gulo eh, It no? also makes you wonder kasi, Yes. di ba, Dapat si Cheese kakampi ng gobyerno. Oh, so does this mean na as far as that's concerned, hiwalay si Cheese? Well, ang- Napaka-mysterious Ang gusto pala ni Cheese, no? Ang gusto kasi ni Cheese, masecure yung kanyang Senate presidency. Yeah, sige ba naman. Pero that's never secure eh, sa At Senate. all Dahil costs. you need only 13 votes para paltan ka overnight. Oh. Di ba? 13 votes eh. No? Alam mo, hindi makontento sa yung 6-7 na mga DDS, kumuha sila ng 6 pa, tanggal ka. Eh, Diba? DDS, 12 na.
Ha? 12 Hindi na ba? naman, hindi naman. Hindi naman. Yung iba ron transactional eh. Yung iba ron transactional. No? Sino ba magbibigay ng protection sa prime water? Silence. Pero outside, ano yun eh. Outside naman ng Congress yung investigasyon eh. Pwede nila i-blue ribbon yun. Hindi Diba? sa House may investigasyon, di ba? Hmm. Si Kong Hun tsaka Hindi, si ah, Ortega. You mentioned Blue Ribbon Committee. It's known to investigate government. Yeah. But I think this Blue Ribbon Committee now, the incoming, hindi gobyerno imbestigahan yan, Bo. I think it can investigate sasabihin ko, anything. Very specific. Very Oh, specific. may ilan ah. yan na Kung sino nakatarget. ang... May mga ano na yun, bullseye na yun. Hindi gobyerno So, imbestigahan yan. you don't think Cheese is gonna get flack over that? Ah? I think it's Ah, all he will. clear. Tingin ko, puro flak na siya. From Ang kanyang agahan, flak. Ang kanyang merienda, flak. Lahat flak. eh. Wouldn't you say he's thriving? Not from downstairs, but Oh. from Malacanang, from upstairs. Oo, dahil lagi kong sinasabi, tatlo yung binabalanse mo as Senate President. Una, yung 24 republics. No? Separate republics. Ikalawa, yung Malacanang. Diba? Ikatlo, public opinion. Diba? Yun ang binabalanse mo. Yung delicate balancing nun, kung mababalanse mo na maayos, you can stay longer as Senate President. Kung yung isa ron, mawala, no? Delikado ka. So No? given that, Ronald, na he counts among those who supporting him are Duterte senators, na alam naman natin where that falls in the national, medyo impressive itong political balancing act na ginagawa ni Cheese. Yep. Yes. Na napagsama niya lahat yan. Yes. Hindi, pero hindi pa naman eh. Dahil botohan pa lang for the Senate presidency. Okay, but Ang assuming, susunod dyan, botohan for the impeachment, dismissal o hindi. assuming na isa na yan, di ba? Oo. Kasi yun naman ang Mukhang ganun eh. in the bag, no? Oo. Impressive balancing act for now. I don't think so. Dahil Really, ikaw why? ang incumbent eh. Siyempre, dapat may at least 8 ka or more na siguradong sa'yo. No? Aside do sa Duterte block. Dahil ikaw ang nag-dispense ng chairmanship before eh. Ikaw ang nag-dispense ng mga pork barrel, insertions, etc. Kaya, hindi naman pwedeng wala kang majority na sinusuportahan ka doon sa 19th Congress. But the fact that you Oo. can get the Duterte So, block behind you, Yeah. Hindi, dati pa naman yung kasama yung Duterte block eh. Hindi naman and- bago and- yun eh. and yet- and Hindi yet naman bago nothing- yun eh. and yet- Ang madadagdag lang sa Duterte block ay si Marcoleta eh. Hindi, pero Bong, hindi lang yung Duterte Black, nakuha mo yung Duterte Black, pero okay ka pa sa Malacanang. Oo. That's the presumption, eh. Okay pa siya sa Malacanang. Oo. So, Bilib na bilib mga tao magaling sa na kanya. balancing act yan. Magaling. Yes. Magaling na balancing On niya that kaya. note, oo. Kung masusustain. What, Well, sinasabi what ko could nga- ruin that momentum Sinasabi ko for nga, him? almawa, mag-desisyon ng Malacanang. Ayaw namin ng ganyang alliance. At kahit papano, yung pro-Malacanang sa Senate, mas malaki doon sa Duterte block. How much sway does Halimbawa, the Malacanang still Tulpos. have? do you Halimbawa, the think? Tulpos are, kanyan, Malacanang Wala yan. black. Oo, no? Pero may sway pa vote ba? yan. Swing vote yan, di ba? Yung dalawa yan eh. Pero yun nga eh, both in the House and in Senate, how much sway pa does Malacanang have? Because even sa Congress, di ba, three-way Pero una, race the, na raw. the presidency in our political system is very strong. Kalawa, may 3 years pa siya. Kung gagamitin niya or alam niyang gamitin, that can be very compelling. That's the issue nga eh. Ba't ka tumatawa? Binibigyan ko naman ng benefit of the doubt eh. Benefit of the doubt. Na kayang gamitin eh. I mean, it's definitely there if he chooses Oh. to use it, but at this point, may indicators ba? that he Gagamitin will? ba? Kasi, Paano kung hindi niya gagamitin, talagang tuloy-tuloy na siya na early lame duck. Imbis na maging lame duck ka sa 2028, ngayon pa lang magiging lame duck ka. bad news yan pag nakabalik si Sara. Baka nga, yung threat ni Sara, na baka mauna pa yung impeachment ni BBM kaysa kanya, may not be an empty threat kung magiging lame duck siya. So Ang what ibig do you sabihin kasi ng lame duck, mga politicians sa Congress, sa LGUs, will begin shifting away from you. So you don't think pupunta that's siya- happening yet? Or we'll find out July 28? Tingin ko yung SONA will be yung Senate President ba at saka yung Speaker, kanya. Labanan ng speakership Yun nga eh. What do you think about Yan, that? Kasi si oo. Duke Frasco medyo, Look, walang future yun as Speaker. bakit? Baka mas si Albi Benitez ang may Versus Toby Tiangco. So tatlo yun eh, di ba? Duke Frasco, Albi Benitez, Toby Tiangco. mas si Albi yung may capacity. Hindi, alam mo, laban ng pera yan. alam mo, Ah. mas magaling maglabay. Oo. Okay. So, At yung incumbent speaker, medyo may lamang siya. No? Pero hindi mo yung lamang na yon, hindi naman sigurado dahil
marami rin diyang variables katulad ng support ng Malacanang, no? Wala diyang 24 separate republics. Pero siyempre, mahalaga diyan ang political opinion, ang public opinion dahil ikaw ba ay baggage sa Malacanang o hindi? Ikatlo, control of Congress. Hindi ganun kadali kontrolin ng 350 congressmen. Dapat masaya yan. Lalo na Masaya lang ba kailangan? Di ba dapat lalo na Masagana. basta all happy. Basta happy all. Oh. So Lalo yung may na, capacity. impeachment will start in Congress. No? At may active threat si Sara na i-impeach niya si BBM. That's not an empty threat kung ikaw ay magiging lame duck. Di ba wala namang pumansin kay Ronald Cardema, or you think winds will change? Halimbawa, masurvive ni Sara ang impeachment, then she has momentum. No? She has momentum. Habang yung gobyerno, kung magpatuloy yung bumababa niyang approval ratings, then that combination. The surveys are yet to come out, ano? Kasi all of this has been influenced by yung mga successive satisfaction ratings na lumabas, no? Na medyo ropor yung administrasyon ng presidente. Since then, marami tayong nakita na movements, magalaw. Nakita natin yung mga optics na ginawa ng presidente Mall tour ng First Family, sumakay ng tren, sumakay ng pinag-iba MRT. yung Mount Kamuning. Parang the Vince Diesel playbook na tuturo-turo, gano'n. Saan. You think, do you expect to see improvements in the president's numbers, survey, as approval numbers? Well, there could be some nominal improvements. Pero ang usapin kasi rito, where's the beef? No, wait. No, yun yung usapin. Tanong ko ulit, do you think there will be improvements? Tingin ko, the room for reforms at saka improvements is there. No? Nowhere to go, but kailangan mo ng stronger leadership, no? Political will para gawin yan. Halimbawa, 2 SONAs ago, 2 SONA, ang kanyang approach ay durugin ng cartels. Yun ang kanyang durugin ng cartels, lalo na sa agriculture. Tapos yung Pogo yung malakas doon sa last, di ba? Wala namang nakukulong eh. Wala namang nakukulong ng mga cartels. Wala namang hoarders, smugglers, etc. Pero yung Pogos, okay, total Pogo ban. Pero ngayon, ang usapin, online gambling. Ngayon, total Pogo gang. Ano nangyari? Pilipino ang lulong sa sugal ngayon. Naligal pa. Hindi man lang kailangan magtago. Ano, may gusto sabihin si Moses? Pilipino ang nagsusugal ngayon. magastos yung gagawin ni Presidente. Magkakatang-utang siya dahil yung kanyang 20 pesos na bigas, Subsidized. ang hirap ng gawin. Kasi Subsidized. binibili mo yung pala ngayon ng 23 eh. Manny sabi niya, watch me do it, di ba? Parang may statement May siya. ganun eh. May hair flip eh. Kaya doon nila i-sustain. Actually, dalawang nakatali yan. Pero subsidy nga. Subsidy. Actually, nakatali. 13 pesos yung subsidy. Actually, nakatali yan hindi lang sa subsidy. Nakatali yan customs at saka yung cartel. Yung Because the itatanong ko cartels ang kumokontrol ng rice. Yung tatanong ko si Sila Ronald. nagdidikta ng presyo ng bigas. No? At saka Kaya ba yung pinalitan si Rubio agad? yung Like smuggling almost- naman, yung smuggling ng rice dictates the price of rice. No, but is that why quietly, di ba, after that whole revamp na sobrang bells and whistles, wala naman nangyari, then all of a sudden, quietly, pinalitan mo yung head ng BOC. So, Lahat. with no explanation, Lahat. plus 6, Plus 6. other. So it's related to the rice thing, Ronald? You think? Could be. Dahil kung gusto mong kontrolin ang presyo ng rice, dalawa yung crucial. Customs, cartels. Mukhang wala naman nangyayari. I mean, there's malaking abandoned shipments. Yun yung mga nasa balita lately. A lot. Pero wala naman, hindi nahuli yung tao eh. Nahuli lang yung goods. Dahil yung subsidy, hindi sustainable. Hindi. No? It's a drop in the bucket. And not only that, we're paying for that. There's no such thing as free. Somebody pays for that, and that's going to be taxpayers. Tayo. Utang yan ng Pilipinas, hindi yan utang ng gobyerno. Long term kasi, ang usapin dyan, productivity ng ating farms, which is very long term. Dahil hindi na productive ang ating farms. Puro subdivision, puro land conversion, puro malls. Solar farm. No? Oo. Hindi, tsaka ang daming kumakain. No? Actually, hindi siya demand side eh. Yung Supply. inflation, Supply it's side. supply side. Yun yung problema. Hindi naman, Kulang ang supply kasi malaki ang ating population. Kasi compare mo ang Pilipinas sa Vietnam,
Ang Vietnam sa 78, 80 million. Pero ang production almost the same. Pero dahil kokonti ang tao nila, mas marami silang ano. Pero ang demand for rice hindi They have tumataas. deltas, eh. Ang demand for rice hindi tumataas. Ganun lang, stable lang. Mas Pero, ang di ba pinagmamayabang nila na 2023 was a banner year, pinakamarami daw na yield. Kasi wala kasing bagyo. Yung ba yun? Oo, ngayon, tag-season na ng bagyo. Pag binagyo ka, binahayan. Bagsak ang production mo. Tapos wala tayong social insurance katulad sa ibang bansa. Sa ibang bansa kasi pag dinevastate ng flooding or bagyo, yung kanilang mga farmlands, naku, buhos kagad ang gobyerno dyan. May insurance eh. No, kaya hindi tumatagal yung disaster. Nami-mitigate kagad. Wala tayong ganun. So, meaning yung mga farmers nakakuha agad ng insurance money, payout. 100%. Sa ibang bansa, 100% ang social insurance. Dito, kung gaano kalaki yung nawala sa'yo, eksakto ang bibigay sa'yo ng gobyerno. Wala ba ever nag-propose yan dito? Ayuda na lang. Kung sakaling yung nangyari sa Senado completely dismissed ng Senado, tapos Supreme Court rules in favor of the dismissal, will that change things sa political landscape? Yung alliances? Yes. That will hasten the pagiging lame duck ni BBM. Kasi for example, if that happens within the year, baka magtalunan yung mga yan. Exactly. Yun yung ibig sabihin ng early lame duck. Magtatalunan yung mga aliado mo dun sa kalaban mo na frontliner for 2028. This early. Kaya nga early. Usually nangyayari yan yung last year. That's very early. Ngayon, very early. Pero yung dismissal, if you look at the numbers right now, the incoming Senate, does it look like it's going to be dismissed? Kung yung susuporta kay Cheese ay boboto for dismissal, sigurado. Pero those who will vote for Cheese will not necessarily vote for dismissal. Yun ang sinasabi ni Frank Drilon kanina. Na pwedeng si Kiko at saka si Bam bumoto for Cheese as Senate President, but not necessarily for dismissal. Dalawa lang sila eh. Oh. Well, the Tulfo brothers, kung Oo. nakakuha sila ng indication sa Malacanang, may vote otherwise. Yes. No? Tapos meron kang Loren, Subiri, Ping Lacson, Lito Lapid, Tito Soto pa. So, medyo magiging tight yung labanan. No? Ang maiiwan, si Robin, si Marcoleta, si Amy, si Bongo, si Bato. 5. Pero yung nakaraang vote to remand, yung 18-5, isn't that already a very good indication? I know may mga nagbago sa numbers kasi may mga bagong pasok. Hindi yun indication. Dahil yung mga pro-administration, pro-bongbong senators, ang kanilang sinabi ay ito yung position ng Malacanang. Yun ang sabi nila. No? Sa kanila hindi klaro. Or at the very least, hindi klaro. Bigger majority pa Paano yung bumoto, parehas oposisyon eh. Coco and Risa, plus si Win, at saka si Binay, at saka si Grace na paalis na. Yung dalawa. So, hindi siya indication ng pro or anti. Right. Maraming confusion dyan sa unang voting ng Senado. Wala kang fearless forecast? Talagang it's... Si Ronald, forecast. Ronald will never box himself into a firm prediction. Palagi qualified. Diba? If, parating. Style ni Ronald. Hindi naman ako political analyst, ay mga political heckler. Midterm, sabi ni Ronald, di manalo si Amy. Oo nga. Hindi niya kinalimutan yun. Pinakcheck sa rin yun ng pinakcheck. Number 12 eh. Munti ka naman. Munti ka na siya maging tama. Munti ka na. Naplisan lang Imagine yun. mo, 3 tulpo yun. Kung nagkataon. Number 13 si Ben Tulfo eh. Tingin mo, may possibility ba na mag-tig-isa sila? Like, vote yung isa ganito, yung isa ganyan. Although the indicator, based on what Erwin Tulfo has said publicly, is dalawa sila will vote together. Yung Tulfo, mas less probable. Yung Villar, yung Cayetano, yung Estrada, posible. Posibleng iba yung position nila. Talaga? Oo, limawa. Ay, mga magkapatid na yun. Sasabihin niya. The sibling sets. You're the biggest business family in the country. May taya ka sa bawat. You will play both sides. He spread your stakes. It's called hedging. Hindi naman sila political party lang. They're the richest family around. So,
You have to play the That game. look weird, man. That's been happening. Well, that's Philippine politics. That's been Philippine happening. politics is very weird. That's also been happening. Oh, even from the other side, di ba? Let's say campaign contributors. So isang family, they give money to multiple candidates just to ensure. Yeah, but not many people know that. But when you take a vote in a 24-man chamber at magkapatid kayo, tapos magkakaiba yung ano Weird. nyo, Medyo awkward. Mas madali sa estrada yun. Oo. Sa dali yun. Nagkikis-kis sila eh. Ayan. Tahimik na raw tayo. Oh, barutin na. Barutin. I-wrap na daw yung impeachment. Barutin na, barutin.